chapter 3, verse 12 and 14. Sabi dito, kaya nga dahil kayo'y hinigaw ng Diyos, pinamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, kapagpakumbaba, mahinahon at kapagtiis. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklat sa ating lahat sa ganang na pagkakaisa. Thank you, Lord. And we are so blessed. No, hindi lang ngayon, hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga susunod pa na days natin dito sa mundo. We are so blessed dahil hindi ninanais ng Lord na mapunta tayo sa masama. Gusto niya makabuti tayo. Right now, sige po, let us all stand right now. Ayan, ready na po ba ang mga puso natin, ang buhay natin? Amen. Dahil hindi naman talaga tayo nag-close, hindi tayo nag-stop. We are continuously moving for God. And sa umagang ito, isipin mo, naranasan mo na bang magsulat ng letter? Itong aawitin natin para sa Kanya. Isipin mo na isinusulat mo sa puso ng Panginoon yung nais mong sabihin. Pwede kang magsumbong, pwede kang humingi sa Kanya ng comfort. Lahat dahil kaya gawin ng Lord. Pero yun nga, tao lang tayo. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong napagmamalaki sa iba kung sino man. Pero lalo na sa Diyos. Sabi nga sa James chapter 4 verse 10 na always humble ourselves before the Lord and He will exalt you. Saan? Itataas ka ng Panginoon mula doon sa pagkadapa mo. Itataas ka niya mula doon sa mga bagay na humihila sa iyo para hindi ka maniwala sa Kanya na kaya niya. Hindi natin kaya pero kaya ng Panginoon. Right now, Lord, you open our heart. Patuloy namin binubuksan yung puso namin para sa iyo. And Lord, kung may bagay man na pinagpapasalamat talaga namin sa iyo, ito talaga yung buhay na ginagawa mo sa amin. Yes, Lord, patuloy kong mag-ministry sa buhay namin. Palagitnaan namin yan. Lord, you open our heart, our soul, our mind, Panginoon. Yung puso namin ay handa na ulit na talagang sama-sama ang samba, mayroon
ginagawa mo para sa amin, Lord. Nandiyan ka palagi para sa amin. Hindi lang ito yung araw, Panginoon, na kami sasamba, kami magpupuri, kami magpapasalamat sa iyo. Kundi habang kami nabubuhay, Panginoon, hanggang maabot namin, Lord, yung pangarap, yung plano mo para sa amin, O God. Hindi kami susuko, Lord. Maramdaman man namin, Lord, yung hirap, yung pagod, o yung pag-uusig sa ibang tao, Lord, hindi kami susuko, ipaglalaban ka namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, we know na nakikinig ka, Panginoon. Nakikinig ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. And maybe yung letter na sinulat namin kanina sa umpisa, Panginoon, hinabasa mo na ito, Panginoon, Lord. Alam mo ang aming mga pinagdaraanan. Alam mo kung ano yung mga bagay na magpapasaya sa amin, magpapabuti sa amin, Lord. Patuloy mo kami tutuloy, Panginoon, ng iyong pagmamahal, O God. Upang sa pamamagitan mo, Lord, hindi kami yung makita ng mga tao, kundi ikaw, Lord, yung pagkakaisa namin, yung pagiging isa namin, bilang yung mga anak, Lord. Maraming salamat. Lahat ng pinakamataas na mabuting pagsamba. You deserve it, Panginoon. Deserve mo ang bawat isa sa amin. Deserve mo yung aming pag-alakad. Dahil ikaw yung makinig namin sa araw-araw. Panginoon, yung pagmamahal mo na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Sige, patuloy ka magpasalamat sa Diyos. Patuloy mo pasalamatan na yung buhay mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi unang-una para sa Panginoon. Minsan pa, katulad ng isang karagatan, alam ng Lord, hawak niya yung buhay mo, hawak niya yung puso mo. At hindi mo lang ito inaawit upang maging sikat or maging angat sa iba. Inaawit mo ito dahil ito yung nararamdaman mo para sa Panginoon. Kaya ng tawag na hindi nakapagpapal sa pagkaroon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsinta, iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napagpagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin. Yes, Lord, lahat ng pagpulit ka sa salamat. Sa iyo lang namin ibibigay. Morning na namin sa pangalan. Lahat may sabi na, Amen! Amen! Okay po. Yes. Nadidinig po ninyo ako. Okay. Welcome po sa lahat. Are you excited na tayo ay nakapag-bukas uli ng ating pananambahan? Are you excited? Di ba yung pag-uwi natin, bawal muna ang detach muna tayo. Pero get in touch with God kasi si Lord walang virus. Diba? Palakpakan natin si Lord. Isang minuto lang. Isang minuto. Yes! Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let's go. Wala na pang lalakas yan. Hallelujah.
nagsimula ang pandemic, last year, siyempre, yung pandemic talagang naganap ka sa ibang bansa. No? Kaya lang, January, diniglar tayo na papasok yung virus dito sa bansang Pilipinas. But anyway, 7 months, no? 7 months na tayo ay medyo nawala. Pero hindi naman tayo nawala actually kasi meron tayong tinatawag na digital platform. Kaya yung ating mga messages every Sunday, naka-digital. Welcome pala sa sa mga nasa online, saan po kayo naroon. Alam ko po na yung iba sa atin hindi makakarating ng church. Pero welcome po kayo na nasa online ngayon. At palakpakan po natin si Lord sa mga nasa online dyan. Ano? Tayo po ay naka-live stream. No? Kaya ito pong aking ibabahagi sa inyo ay may connection sa ating bansa dahil siyempre viral itong nangyaring ito, hindi lang sa Pilipinas kundi globally, sa buong mundo ay nakakaranas itong malaking problema ito. Pero as Christians tayo ay magkaroon tayo ng magandang pananaw. Huwag natin tingnan yung nakakatakot. Yes, totoo, ang realidad na nakakatakot. Ang realidad na pwede kang mahawa, nandun talaga yun. Yun yung reality, no? Pero kung tayo ay magpo-focus dun sa takot na yun, kumbaga maiista ka at iisipin mo lagi, parang ang pananaw mo sa buhay, ano ba itong nangyayari, wala na ba yatang pag-asa? Ito ba yung katapusan ng mundo? No? Yun yung mga naiisip ng mga tao sa ngayon. So far, lalo na ngayon, no, may isip ninyo ay talagang ayon sa balita, ayon sa survey sa bansang Pilipinas ay almost 3 million. Tandaan niyo 3 million ang jobless ngayon. So ang ating ekonomiya ay talagang nag-decline. Pero ngayon, unti-unti mo mabangon ang ating bansa. No? Dahil unti-unti na rin nagbubukas ang lahat ng mga negosyo. No? Subalit, hindi pa rin natin naialis na sa panahon ito talagang delikado. Pwede ba hindi man tayo kumbaga wala tayong physical touch, pwede ba virtual touch lang? Yung signs of yakapin mo yung katapat mo, no? Virtual, hindi mo lang walang physical. Yan. Yan. Bawal muna, bawal muna. Okay. Screen lock pala. So, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay, yun nga, may kaugnayan sa ating bansa. Kasi nakita ko yung mapa, parang parang nagkaroon ako ng pananaw na ito na talaga yung panahon na hindi tayo dapat, kumbaga, magseryoso tayo sa panahon ngayon dahil alam natin, itong pandemic na ito, hindi ito kalooban ng Panginoon. Pero, pinayagan siya ng Panginoon para mangyari. Kasi merong malalim na dahilan. Hindi pwedeng nangyari ito na walang dahilan. So, kung ano yung dahilan, malalaman po natin, Malalaman po natin. Okay. Ito po yung prayer ko. Pray muna tayo. Tayo po sa group na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagbutihan dahil muli narito ang iyong mga anak at talagang Lord, kami ay excited na talagang maranasan muli ang yung presensya. Panginoon, uhaw na uhaw ang aming espiritu sa pagsambang. Kaya lang Panginoon, dahil sa aming pagsunod sa tinakdang panuntunan ng aming gobyerno, kailangan po namin sumunod. At dalangin po namin ang mensaheng ito ay magbigay ng aming pag-iisip, Panginoon, na kami po ay hindi makulong doon sa takot, kundi magkaroon kami ng magandang pananaw na ito ay gagamitin mo para mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po. We give you all the glory, praises, belongs to you. In Jesus' name, amen. Hindi ba palakpakan po natin yung ating Panginoon? Actually, itong message na ito ay
Nirecord ko na, no? Kaya makakapanig kayo ngayon, sa susunod na linggo, ito pa rin yung sa online, no? Kaya lang, nauna na kayo ngayon. Ayan. So, ang pamulat po nito ay one nation under God. Isang bansa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit po ganoon yung aking pamagat? At nakalagay niya sa close parenthesis, I might pray. Ito po talaga yung aking panalangin. Nanalangin ako. Alam ko, lahat ng tao, hindi man mananampalataya ay naghahangad na maibalik na muli yung dati nating nakagawin. Bagamat tayo ngayon ay nasa new normal, pero yung ibig sabihin dati natin nakagawa, hindi na natin ibabalik yung mga old style na ating pamumuhay. Kumbaga, binago na at patuloy na binabago pa ang mga style ng buhay ng maraming tao. At naniniwala ako itong paraan na ito, kapag ang bansa ay talagang nadisiplina, kaya nga one nation under God, ang buong bansang Pilipinas ay nadisiplina, posible talaga na magkaroon ng isang bansa na nasa ilalim at pagpapasapot ng mga tao sa ilalim o kapangyarihan ng ating Panginoon. Subalit ang malaking katanungan, paano ito mangyayari? No? Kaya po ako ay nagtanong, tinanong ko ang aking sarili, no? Sabi ko rito, what is your deep desire of your heart that you ask from God? Ano yung pinakamalalim na dahilan? Ano yung pinakatalagang nag-strike sa puso ko itong tanong nito? Ano yung desire ko sa buhay ko? Ano yung talagang gusto kong mangyari? Ano yung contribution ko? Ako ay limitado. Ako isang pangkaraniwang tao na limitado ang aking kakayahan. Ano yung maitutulong ko? Sabi ko sa aking sarili. Marahil kung maiksi man o maliit man yung aking kakayahan, meron akong magagawa. Kaya po tayo, kapag tayo ay nag-iisip, ang iniisip lang natin, bahala na siya kasi limitado ako, wala akong magagawa talaga eh. Hindi po, marami po tayong magagawa. Kung titingnan lang natin ang sitwasyon, marami kang magagawa. Hindi pwedeng wala kang magagawa. No? So, itong sagot ko na ito ay galing mismo doon sa ating purpose statement. Alam ko naman lahat tayo naghahangad ng pagbabago ng bansa eh. No? Dito lang muna tayo sa ating bansa. Muna tayo, bagamat ito ay global, mag-focus lang muna tayo sa ating bansa kasi malaki ang problema kinakaharap ng ating bansa. Sabi sa sagot, our desire is to see the nations worship Jesus. So, masyadong in general, no, yung nation, kumbaga talagang malawak. Pero, i-personalize mo lang muna natin. I-personalize, kumbaga, sa atin muna. So, i-ano natin, kumbaga, i-switch muna natin, personalize. No? My heart, my desire is to see the nation Philippines worship Jesus. Doon muna po tayo. No? So, paano ito mangyayari? Yung tanong, paano mangyayari? Ang pinagbasihan po nito, yung bansang Israel. Sa panahon na sila ay matigas ang ulo, sa panahon na sila ay nagkakagulo, maraming problema ang bansang Israel na kinakaharap. Hindi lang sa kanyang social na ginagalawan, kundi yung kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. At ito ang kanilang naging karakter. No? Ito ay nangyari sa panahon ng 2 Chronicles 7:14. Ito marahil na dapat yung maging, kumbaga kung ito'y mabubuksan sa isip ng tao, doon magsisimula ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga tao upang magkaroon tayo talaga ng isang bansa na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Alam po natin na ang bansa ay watak-watak. May problema tayo sa leadership. May maraming issue na kinakaharap ang bansang Pilipinas. Hindi lang sa ating ekonomiya, kundi sa kanilang, kumbaga, paglilingkod sa bayan. Kamakailan, di ba, kung napapalitaan ninyo, ay maraming awayan sa lower and upper house, sa Kongreso o sa Senado. Nagkakaroon sila ng mga conflict sa pag-ugali nila. No? Hindi sila magkasundo. Kaya yun isang malaking problema. Kaya ang buong bansa, ang mamayang Pilipinas, ang mga tao, napokompis ngayon. Diba? Ano ang magiging kinabukasan ng mga tao, lalo na yung mga mahihirap sa 2021 budget na kanilang pinag-uusapan. So,
hindi yan talagang may malaking problema. Pero salamat sa ating Presidente sapagkat siya ay matapang. Sabi niya, kung ayaw yung ayusin yan, ako nga ayos. Yun ang leader. May paninindigan, may integridad. Sabi po dito, basahin po natin. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. So ito yung mga bagay na kailangan makita at nasa isip ng tao. Kamusta na ang kanilang kumbaga tinatawagan? Sino ba ang tinatawagan nila? Sabi pa, if my people, bayan ang tinutukoy niya, yung bayan ng Israel. Kung ang mga taong ito, sabi niya, ay tatawag sa aking pangalan, sino kaya ang mga tinatawagan ng maraming tao? Alam niyo po, laganap talaga ang idolatry. Lalo na sa panahon ngayon. Nagdipa na ang mga Diyos-Diyosan. Hindi man sila literal na Diyos-Diyosa, kumbaga yung Diyos. May mga bagay na ina-idolize ang mga tao. O bakit nagkakagulo ang mga tao ngayon? Bakit natatakot ngayon? Kasi ang ina-idolize nila yung kanilang mga pansariling hangarin. Kapangyarihan, financial, pera. Yan po yung idolatry na tinutukoy ko. Hindi nila naiisip na tumawag man lang sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, if my people who are called, kung tatawag lang ang aking bayan sa aking pangalan, anong mangyayari? Kung sila ay magpapakumbaba, kamusta na ang pagpapakumbaba? Kaya marahil ito yung paraan ng Panginoon para ibaba ang mga tao. Kumbaga magkaroon sila ng humility. Kumbaga kilalanin nila ang Panginoon higit sa lahat ng nakakataas. Wala na ang mga bagay na yun. Alam niyo po, kung inyong titingnan, ito po ay may malalim dahilan sa atin. Ito po ay paggising. Paghigising sa bansang Pilipinas. Huwag mo na yung ibang bansa, yung sa tabi mo na, dito muna tayo sa atin. Ang bansang Pilipinas ay may malawak na paggising. Binigising niya. At marahil itong paraan ng pandemic na ito para makilala ng mga tao ang totoong Diyos. Para makilala nila. At paano mangyayari yun? Paano mangyayari makilala nila? Well, church, napakalino naman. Ito ay address sa Israel. Ang bansang minahal ng Panginoon. So, sino gagamitin? We are spiritually Israelite. Tayo po ay inatasan. Hindi man, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi man tayo makatulong sa isang malaking bagay o yung tulong pinansyal, tulong material. Sa ganitong paraan, mabuksan ang mga isip ng tao na marinig nila na mayroong pag-asa mula kay Kristo. At yun ay magmumula sa ating mga bibig. Tayong mga inatasan at tinawag at pinili ng ating Panginoon. Tayo yung may pananagutan at mayroong responsibilidad na sabihin sa kanila na ang tanging pag-asa hindi yung mga bagay na maaaring tangkilikin ng tao. Pangalawa lang po lang yun. Yung physical needs natin, pangalawa lang yun. Yung ating daily consumption, pangalawa lang po yun. Diba nga sabi nga ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. Napakalinaw po eh. Seek first, i-prioritize mo muna ang Panginoon. Kaya lang, nakakalungkot mga kapatid, ano ang priorities ng maraming tao? Pagising nila, sila ba ay tumitingala? At nagsasabi, salamat Panginoon, ako ay buhay. Salamat Panginoon, sapagkat ang aking pamilya ay niligtas mo sa mga virus na ito. Salamat Panginoon sa pagising namin sa umaga, wala kaming sakit at karamdaman. Salamat Panginoon sapagkat malakas ang aming pananampalataya. Nabanggit kaya nila yung mga bagay. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo muna gawin yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo, pagising niyo sa umaga, tanong niyo sa inyong sarili, Panginoon, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung kaharian mo? Ano ba yung kingdom mo? Seek first the King. Sino ba yung King?
Di ba? The King of Heaven, our God, our Heavenly Father. Jesus, the Prince of Peace. Kingdom. Natalakay ko na po ito sa online. King, yung hari. Ano ba yung pinaghaharian? Yung dominion, yung dome, kingdom. Yung dome po, ang ibig sabihin ng dominion. Sovereign God. Yung kanyang kingship. Nire-recognize niyo po ba ang Panginoong Jesus as King? Si Lord ba, si Jesus ba ay Lord din talaga? Meron ba talaga kayong Lordship sa inyong puso? Kasi po kung si Jesus o si Lord ang ating hari o prinsipe ng ating buhay, hindi tayo magpapasakop eh. Sakop tayo sa kapangyarihan. Ibig sabihin, siya ay nagmamaniobra ng buhay mo. At kung sinasabing natin tayo ay alipin ng ating Panginoon, alipin tayo, ibig sabihin, alipin tayo ng katuwiran, alipin tayo ng kabanalan, alipin tayo ng pagsunod sa Panginoon. Kamusta na po yung mga bagay na yan? Sabi dito, and pray and seek my face. Kamusta na po yung ating panalangin, yung ating paghahanap sa Kanya? Alam niyo po, may malaking revelation itong face. Sabi niya, seek my face. Tingnan natin yung ating mga mukha. Sabi nga po doon sa ibang translation, copy my face. Hindi tayo para maging clone ng ating Panginoon. Copy my face, ibig sabihin, sundin natin ang image ng Panginoon, yung kanyang holiness. Face means yung holiness ng ating Panginoon. Yun po yung ika-copy-paste natin. Sabi niya nga imitate God. Sa ibang translation ay imitate God. Follow God. Yun po yung ibig sabihin ng seek my face. At ito po ang napakaganda. And turn from their wicked ways. Yun po yung mga nire-require ng ating Panginoon sa panahon ngayon. Paano nila malalaman ito? Hindi nila alam ito. Merong mga spiritual blindness sa panahon ngayon. Mga bulag na tao. At kung walang aakay sa kanila, anong mangyayari? Sino aakay sa kanila? Yung kapwa bulag nila. Pareho sila mahuhulog. Ang Holy Spirit ay napakalakas ng kanyang conviction sa bawat isa sa atin. Sabi nito, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Yung ating mga panalangin, yung ating mga pagsusumamo, kapag ito ay marugdog sa ating puso, di ba? Lahat ng bagay na hindi ka lumulugot sa paningin ng Panginoon ay kanyang hubaray ayon sa kanyang pangako. At ang mangyayari, ito yung magandang blessing. And will forgive their sin and heal their land. Ang lupain ng bansang Pilipinas nito ay may malaking karamdaman. Hindi lang yung viral disease o yung major disease na kinakatakutan ng marami. Sa panahon ngayon, COVID-19, may nauna pang viral disease noon. Lalo na sa gobyerno. Hindi lang COVID-19. Alam niyo po ba yung anong pinaka-viral, yung pinakamatinding sakit ng lipunan natin? Kaya nakakaganito ang ating bansa dahil diba yung mga para sa mga maliliit na mamamayan, yung para sa kanila ay dapat ibigay sa kanila. Pero hindi, ano nangyayari? Yung mga matatalinong tao na sanang aagapay sa mga maliliit, sila pa yung magsasamantala. Kaya ang sakit nila, hindi COVID-19, kupit natin. Kupit natin. Ngayon sila mangupit. So, hindi naman tayo nag-mention ng pangalan, pero yun na po yung talaga. Sakit ng lipunan. Okay. So, ito po yung mga dapat natin gawin. Sa Ephesians 4:1, 6 na puntos lang po ito. At kung matatapos po natin ito,
ay i-ano po natin. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 1. Ito, tandaan niyo ha. Sabi ito, as a prisoner for the Lord, si Paul po ang nagsasalita. Sa ibang ay alipin. No? Prisoner, bilanggo. Alam niyo po, yung sitwasyon ni Paul dito ay hindi nakalimutan. Address niya ito sa Ephesian Church. Dahil yung Ephesian Church, kumbaga, bago-bago pa lang itong mga mananampalatayang ito. No? Kaya nga ang mukhahin niya, sabi niya, as a prisoner for the church, for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ito yung kanyang mungkahi sa mga Kristiyano sa Ephesian. O i-connect natin sa panahon natin ngayon. Ito yung mungkahi ng ating mga leaders, ng ating mga spiritual leaders, o ng ating Panginoon. Live a life of worthy of calling you have received. Mga kapatid, yung iyong sitwasyon, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Kaya, ang dapat makita sa buhay natin, yung life worthy. Kumbaga yung karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Lahat tayo ay mayroong kinalaman, lahat tayo ay may pananagutan para mamuhay. Alam natin na ang kasalanan ay talagang nakakabay at pwede tayong ikarahin sakmali ng kasalanan. Pero kahit si Paul, minumungkahin niya. Si Paul, isang mamamatay tao. Pero ang mungkahin niya, I urge you to live a life worthy of calling. Siguro ma-open kayo, di ba? Pag sinabi ni Paul yun. Ikaw nga po, mamamatay tao ka eh. Pinapatay mo mga Kristiyano, tapos sasabihin mo sa akin, mamuhay kami ng karapat-dapat. Pero nakita naman natin ang buhay ni Paul nung siya ay na-convert. Nung siya ay talagang tinalikuran niya yung kanyang ng dating pagkatao. Diba? Mula sa Saul, naging Paul. O tayo, ako, hindi maganda ang naging nakaraan ko. Pero itong talatang ito yung sinisikap ko na malakaran ko habang ako ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya ganyan din po tayo. Maging prisoner. Alam niyo po, nakahanga-hanga itong si Paul. Bakit? Si Paul nakakulong. Pero ang ini-encourage niya, yung mga nasa labas. Isipin niyo yun. Yung kanyang pagkatawag ay hindi niya isinasantabi. Hindi niya tinignan yung kanyang sarili nasa pakaabang o kawawang kalagayan. Yung mga nasa labas, ini-encourage niya, minumungkahin niya, mamuhay kayo, nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ganyan din po tayo. Huwag tayo makulong sa pandemic na ito. Although tayo ay nasa period of quarantine sa ating mga tahanan ngayon, diba? Salamat tayo, hindi nakakalabas na tayo ngayon. Pero huwag mong isasantabi na ikaw ay tinawag, na meron kang social responsibility. Sabi nga natin, social responsibilities. May mga responsibility tayo. Hindi man tayo makagawa na, sige, kailangan mamahagi tayo. Mamigay tayo ng sako-sakong bigas o mga, diba, mga goods. Hindi man natin magawa yun. At least, mabigyan natin sila ng magandang pananaw sa kanilang pag-iisip. Alam niyo po, napakaraming stress ngayon. Napakaraming stress ngayon. At nagkakaroon ng ika nga ay mental problem. Dahil sa sitwasyon. Maraming verbally abuse. Maraming sexually abuse. At sa panahon ngayon, alam niyo po, ang isa pang pinaka-grabe ngayon, ang Facebook, di ba, ang media. Talagang ina-advertise nila. Wala, hindi mo na kailangan hanapin eh. Di ba? Makikita mo siya sa social media, lalo na sa Facebook. Ang dami-dami ngayon na talagang ina-advertise nila
yung sexual trait, yung pangangalakal ng laman. So yan po ay isang bagay na talagang nagiging dahilan kung bakit ginigising ng Panginoon ang sambayan ng Pilipino. Sabi rito sa verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another. Kamusta na po yung ating pakikitungo sa ating kapwa? Diba yung, alam niyo po, tayong lahat, may pagkakaiba-iba tayo. May pagkakaiba-iba tayo ng ugali, may pagkakaiba-iba tayo ng ideolohiya, may pagkakaiba-iba tayo ng mga pananaw sa buhay. Minsan, nagkakaroon ng conflict kasi, halimbawa, kung iba yung pananaw niya, iba yung pananaw mo, hindi kayo nagkakasundo. So, hiwalay kayo. Kung ito man ay meron ganitong pagkakataon, isang mainam siguro kung ano yung pananaw ng iba. Kung siya man ay mali, itama natin sa mabuting paraan. Hindi sa pag-aaway-away, hindi sa pagsasagutan, hindi sa kumbaga tatalakan. Mauuwi na po tayo sa lahat. Ang ending nito ay paghiwalay. Ang ending nito ay wala na. Sira ang relasyon. At yan ang gustong-gusto ng kaaway. Yung sirain ang relasyon dahil lamang sa mga issues na hindi natanggap. Tandaan niyo mga kapatid, hindi natin makokontrol ang isip ng tao. Wala tayong kapangyarihan doon. Ang tanging makakakontrol lang at tanging makapagbabago sa isip ng tao, wala lang iba kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. So paano natin magagawa? Baguhin ang isipan ng isang tao malayo sa pananaw ng salita ng Diyos. So sabi dito, be patient. Maging mag-iisip tayo. Bearing with one another. Pagmamahal. Ito yung kaya kung titingnan niyo yung pagkakasunod-sunod, itong sentence na ito, yung ulit, bearing with one another in love. Ang tanging weapon, ang tanging sindata natin sa mga taong salungat, sa mga taong mga nag-o-oppose sa atin, sa mga taong nag-o-oppress sa atin, sa mga taong nagpe-prosecute sa atin, walang iba kundi ang love. The love of God. Kaya yung katabi mo, kaya mo bang tiisin yan? Kaya mo bang mahalin yan kahit ano niyan? Yes, kung ang Panginoon mo, pinagtyagaan tayo eh. Hindi naman tayo karapat-dapat, lahat naman tayo din ay makasalanan. Pero pinagtyagaan tayo ng Panginoon. Hindi ba't gano'n din dapat ang ating pananaw sa tao? Siya ay nilikha. Kaya lang, dahil nga sa kanilang ng kaaway, nalayo ang lahat. Pero ngayon, ang kabutihan ng Panginoon, natanggap mo na yung biyaya ng Panginoon. Huwag mong sarilinin. Huwag mong angkinin. Ipamigay mo ito. Yan ang tanging mong magagawa. Hindi siya simple. Ha? Malaki yan. Tingnan lang natin na parang sa maliit na bagay o ordinaryong bagay, pero malaki yan. Mas malaki pa yan sa mga material na ibibigay mo. Kasi kaligtasan ang makakamit mo. Amen? Kaligtasan ang makakamit mo. Sabi nito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. O ngayon, wala eh. Magulo ang ating bansa ngayon. Marahil ito yung isa sa mga dapat bigyan ng unang pansin. Sabagay, kung titingnan natin, hindi mo naman naiianis talaga sa mga tao na maburyong na. Kasi nga, sino ba naman ang gugusto na wala silang makain? Ang kanilang pamilya ay naghihirap, walang panggastos. Yung mga magulang, siyempre, talagang mag-iisip yan. Yun yung mga emosyon na lalabas at lalabas. Sa lahat ng paligid na makikita ninyo. Kaya yung sa halip na magkaroon ng unity in the Spirit, war ang nangyayari. Mga kapitbahay, di ba, gumagawa ng di mabuti. Di ba, nagsasamantala. Di ba, nandaraya. Laganap yan ngayon. Kaya itong pinakamahalaga sa verse 4 na dapat nating, kaya po
One nation under God. Sabi sa verse 4, there is one body. There is one body. Ang Pilipinas po, ang mapa ng Pilipinas, kung titingnan niyo po siya, para siyang katawan ng isang tao. Kung titingnan niyo po yan may kamay, merong ika nga ay yung katawan, may paa. Pansinin ninyo, di ba, may ulo. Pansinin ninyo yung bansa Pilipinas, siya po ay kumakatawan sa isang bansa, one body. No? Kaya lang, yung spirit, iba-iba. Hindi nagkakaroon ng spirit. Yung espiritu, kung ano yung espiritu ang makikita natin. Kaya nga ang Diablo, di ba, hindi mo na kailangan hanapin eh. Makikita mo na siya, ang manifestation niya nasa tao na. Kasi, ginagamit ng Diablo ang physical na tao. Kaya hindi mo na kailangan hanapin siya. Makikita at makikita mo na siya. Lalo na sa mga pag-ugali ng maraming tao. Huh? Just as you were called to one hope when you were called. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Nanalangin, Lord, paano kaya talaga magkakaroon ng unity in the Philippines? Sa leadership, sa mamamayang Pilipinas. Paano kaya talaga magkakaroon ng isang isipan na ikaw lamang ang dapat sundin natin? Isang batas ang susundin natin. Alam niyo po, kapag ang batas ng Diyos ang sinunod natin, hindi naman problema ang mga militar. Hindi naman problema ang mga, kumbaga, yung mga kapulisan, yung mga military, para sa peace and order. Hindi. Kasi ang ating sinusunod, yung batas ng Diyos. Kapag ang batas ng Diyos ang sinusunod natin, tiyak siguro, makakasiguro talaga tayo na magkakaroon tayo ng isang espiritu, isang bansa sa ilalim ng Diyos sa kapangyarihan niya. O ito pa isa. Sa verse 5, malinaw po, one Lord. One Lord. O ilan na ba ang Lord sa bansa? Napakaraming Lord. Tanong ko po sa inyo, sino po talaga ang Lord ninyo? Bukod sa drug lords. Sino po ba talaga ang Lord ninyo? Kung si Lord o si Jesus ang Lord natin, nasa ilalim tayo ng batas ng kaharian ng langit. Tayo ang alipin, tayo yung ikangain under the dominion, under the sovereign authority of God. Yun po dapat ang nag-aari sa bansang Pilipinas. Verse 5, kami dito, one baptism pala, one baptism. Ito yung mahirap eh. Isang bautismo. Ibig sabihin, baptism. Yung ano mo, personal testimony mo. Hindi lang tumutukoy siya na nilublog ka. Hindi po yun. Hindi po yung doktrina na yun. One baptism, ibig sabihin yung testimony mo. Binautis mo ang kasabanan ng Espiritu. Tinaguran mo na ang iyong mga nakalipas, ang iyong mga masamang nakaraan. Yun po yung bautismo, yung bautismo ng pagsisisi. And then meron kang bautismo ng pagsisisi. Yung total transformation ng buhay mo, nagkakaroon ng ebidensya sa iyong buhay. Ito. Sa verse, ito po yung last. One God and the Father of all, who is over all and in all. Napakalinaw po, no? One God, ang Ama ng lahat, ang sumasa lahat, at sa lahat. So, ibig sabihin, kapag ang bansang Pilipinas, alam natin na marami talagang religion, no? Sa bansa natin, napakarami ng iba't-ibang religion. Pero nakita niyo naman ang ang talatang ito sa verse 6 ng Ephesians. One God, the Father of all, who is over all. Yung mga taong hindi naniniwala sa Espiritu, hindi naniniwala anak ng Diyos si Jesus. Hindi sila naniniwala ng merong Father. Merong Father lang yung pinaniniwalaan. Merong anak lang yung pinaniniwalaan. Merong none of the above. Tawag yun na atheists. Mga hindi talaga naniniwala sa Diyos. So talaga kung bansa ay may malaking problema. Kaya itong pangyayari dito, naiisip ko na ito yung dahilan para talagang makilala nila si Kristo Jesus. Yung dapat na itataas. Hindi yung ating mga sariling adikain, yung ating mga pananaw, hindi yung ating sariling kagustuhan.
We are under the sovereignty of God. Dapat po yung ganoon yung nangyayari. Okay. Tapusin ko na po, ano? Anong gagawin ko? What must I do to make my prayer and desire comes true? Paano mangyayari itong aking panalangin? Panalangin ko po yung one nation under God eh. That is my prayer. Kaya lang lahat ng tinatanong, binabalik ko sa sarili ko. Ano ang gagawin ko, Panginoon? Ito, number 1, ay, baliktad. Dali lang po. Number 1, andyan na po sa ano, no? Do what God wants you to do. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Alam niyo po, time is gold. Ang bawat minuto sa buhay natin ay mahalaga. Bawat oras ay mahalaga. Piliin mo na gumawa ng mabuti para sa Diyos. Piliin mo na maging mabuti kang tao. Pilitin mo na sa lahat, o pilitin, sikapin, no? Yung terminong pilitin, sikapin natin. Na yung buhay natin ay lumakad tayo sa liwanag ng buhay. Huwag tayo mapagod. Sabi nga rito sa Galatians 6:9, and let us not grow weary in doing good. Huwag tayo mapagal, huwag tayo mapagod. For in due season, we reap if we do not give up. So, church, as long as na merong pandemic, mas lalo tayong gumawa ng mabuti. Hindi man tayo nakikita ng maraming tao, at least sa puso't isipan mo, para sa Diyos, gagawin mo ang lahat para magbigay lugod sa ating Panginoon. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that in the Lord your work is not in vain. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa kabutihan, para sa kaluguran ng Panginoon, hindi yan nawawala ng kapuluhan. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, parang ginawa mo na sa ating Panginoon. No? Okay? Let's not give advocacy for righteous leadership. Ito po yung advocacy natin. Kaya ito yung isinusulong natin. Kaya nga po tayo ay maraming mga mentorings, equippings. Yan po yung ano yan, yan po yung kumbaga purpose niyan. Magkaroon tayo ng righteous leadership. Kaya, di ba sabi nga, mamaya malalaman natin. Sabi ni Bishop Oriel, ito kinuha ko yung kanyang yung quotes niya, sabi niya, our leaders must be beyond ourselves. Ano ibig sabihin niya? No? Matuwa ka pa. Ay mas magaling sa iyo. Diba? Sabi ito, our people to help empower. Tinawag din sila para tumulong, palakasin ang kanilang mga tagasunod. Sila yung magiging susunod na pinuno. They are leaders. They are the leaders who will continue, sabi ni Bishop, the cycle of building people for the purpose of making a better future and saving the next generations to come. Preparing the next generation. Kaya yung mga cell groups ninyo, mga members ninyo, sila yung susunod sa atin. They will become a pastor, leaders, or teachers professionally. Sila yung ng mga paslit na bata na pagdating ng pagkain, given na yan, kakakain ka sa ayaw sa hindi. Kasi magugulo ka, pag nagulo ka, manihina ka, at pag nanihina ka, magkakasakit ka. At kapag magkasakit ka, posibleng mamatay ka. So, ganun din po, pag sundalo ka, kailangan lagi yung dala-dala yung baril mo. Kasi paglabas mo, mayroon kang atake, hindi mo alam, pinipagkiriya ka na pala ng kaaway mo. Tayong tools, ay commander,
So, kailangan natin may commander na mag-instruct sa atin. Paano mangyayari yun? Siyempre, meron tayong prayer. Magkukonsulta tayo lagi sa Panginoon. Panginoon, Lord, and ano ba yung gagawin ko? Prayer is essential in this ongoing warfare. Naniniwala ba kayo may warfare sa panahon ngayon? Obvious naman. Dahil lahat naman tayo ay apektado. Sabi dito sa Psalms chapter 5, verse 1 and 2, ito yung panalangin ni David. Ha? Give ear to my words. Para nakikiusap si David. Lord, pakinggan mo ako please. Maawa ka sa akin. O Lord, consider my groaning. Groaning, ibig sabihin talagang yung kanyang marubdob na panalangin, umiiyak siya, naghihinagpis siya. Dapat ganyan po ang katayuan natin sa bansa natin. Iniiyak natin ang ating bansa. Lumuluhod tayo, katulad na. Alam niyo po, pag sinabing groaning, hindi ka naman yung groaning na hindi ka na halos, hindi ka naglulupasay. Give attention to the sound of my cry. No? Sabi nito, my King and my God, for you do I pray. Tingnan niyo, kanyang ina-acknowledge, kinukonsider niya ang God. My King, my Lord, my God. Ayaw mo nananalangin. Number 1, sabi ito, ask God for extraordinary protection. Tayo lang ang likod ng Diyos bilang mananampalataya. Yung pamilya natin, bukod sa atin, ito yung hilingin natin. Ask God's extra covering protection. May error po sa no? Kaya lang, medyo may defect itong hindi ko nalagay ng apostrophe. Okay, sabi dito, number 2, let's pray for those in front lines in various essential sectors in our country. Magkaroon tayo ng consideration, magkaroon tayo ng concern sa mga frontliners natin. Especially mga doctors, nurses, yung mga ibang mga essential, job, yung security guard, lahat na. Tayo, pwede tayong maging frontliners. Yung mga teachers natin, frontliners yan. Front din sila sa virus. Kaya ngayon, siyempre nasa digital research system tayo. Siyempre lalabas yan. Di ba, kumuha kayo ng module, ate? Bigay po. Pamimigay, di ba? Fronted kayo sa ano. Kaya kailangan ng extra protection. O yung mga pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay, dapat pinagpe-play nyo yan. Draw the unreached people to seek the true and living God and find salvation in His Son Jesus. Hindi panalangin natin sa panahon ngayon dahil ang mga tao ngayon ang iniisip, kadiliman, yung iniisip, puno na ba ang mundo? Lahat. Naiisip mo yung mga negatibo, puro negative na yung pumapasok sa isipan ng maraming tao. Diba? Kaya sobrang ngayon, down na down ang bansa natin. Minsan nga, pag nakikita mo yung presidente natin, talagang mahina na ng boses. Siyempre, sa laki ng kanyang responsibilidad sa bansang Pilipinas. So dapat, pag-pray natin yung mga taong talaga, nawala na talaga. Sabi nga ni Pastor Bob, kapag ang isip ng tao ay mali, maliin ang galaw ng tao. Pag mali ang galaw, mali ang isip. Pag mali ang isip, mali ang galaw. Pag tama ang isip, tama ang galaw. Kayo mismo, hindi ko alam kung ano yung kondisyon ninyo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo sa mga sandaling ito o sa mga panahon ito. Pero, sabi ito, the believers of our Lord Jesus Christ, tayo yun, are not exempted from pain and suffering. Amen po ba? Meron pa kayong pain, meron pa kayong mga sufferings. Huwag mo sabihin sa akin wala.
Ako aaminin ko, meron akong pain and sufferings. Pero alam niyo po ba, ang maganda lang sa atin, because we have God, we have Jesus, yung ating emotional condition, na-handle natin, namamanage natin yung ating mga emotional natin. May mga emotional kasi na hindi naman kailangan eh. Merong emotion na kailangan, tulad ng mga kagalakan, emotion na, kailangan natin yan. Diba? May mga emotion na wasteful eh, hindi naman ano eh. Yung bang, halimbawa tulad dito, naiinggit ka lang, wasteful yan eh. Yung pag-isipan mo ng masama yung sarili mo, wasteful yan. Yung pag-isipin mo ng wala ka nang magagawa, inutil ka, wasteful yan. Hindi yan ang isipin ng Diyos para sa iyo. Tandaan natin yan. Kung alam mo ang katayuan mo sa Panginoon, hindi mo isipin yung negatibo. Kasi pag inisip mo yung negatibo sa sarili mo, ikaw mismo yung nagdadala para bumaksak ka, para panghinaan ka ng loob. Ito, viral disease and other serious diseases. Yan po yung mga issue. Sama mo na dyan yung pandemic, yung pinakamalaki. Pero yung mga serious illnesses, ito po para sa kaalaman lahat, ewan ko po kung alam nyo na itong anong ito. Meron kami isang kasama sa PPJM na binawian na ng buhay. Kung kilala niyo po si Pastor Pakulan, siya po ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya lang ang sistema ng Dasmariñas talaga, kahit hindi related sa COVID, ikukulitan na sa COVID-19. After daw, kinamatay po niya ay hapata. Hindi po COVID-19. Kaya lang, katulad ng nanay ni tatay ni Wilma, bigyan na ni Direk, di ba? High blood, di ba? High blood. Pero, kinanig sa COVID. So, cremation. Wala nang ika nga yung ating funeral service, diretso na yun. Wala nang basta ikaw ay namatay, diretso na sa cremation. Sulot agad. Kaya ito, pag iniisip ko yung cremation, pag-isipan niyo may cremation. Di ba ako yan? Parang impyerno yan eh. Di ba? Sa aking sariling pananaw, ewan ko kung anong pananaw ninyo. Pero ito yung dadaanan talaga natin lahat. Ako. Pero sa kabila nito, naalala ko rin naman yung hindi lahat ng apoy ay masama. Si Shadrach, Meshach at Abednego, dinala sila sa apoy. Pero sila ay hindi nasunog. Bakit? Kasi malinis ang kanilang kalooban. Si Daniel, diba, sila ay hululog sa kulungan ng mga leon, pero hindi siya nilapa. Bakit? Kasi malinis ang puso ni Daniel. So tayo, dumaan tayo sa pandemic nito, parang iniisip mo, compare na rin ito, di ba? Pero huwag kayong matakot, because meron tayong dugo ni Kristo na bumabalot sa ating buhay. Amen? Pwede ba palapakan natin ang ating Panginoon? We are covered by the blood of Jesus. And last mga kapatid, ito yung tandaan natin. Ano man ang pagkakaiba-iba natin, kailangan pa rin natin magmahalan. Sabi ito, 1 Corinthians chapter 16, 14, be watchful, mapagbantay po tayo. Stand firm the faith. Bakit pa sinabing agad be watchful? Be watchful sa iyong sarili. Dahil maaaring matisod ka, maaaring bumaksak ka. Kaya stand firm, maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Act like men. Magpakalalaki ka. Be strong. Let all that you do be done in love. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin may pag-ibig. Kaya nga, walang magsasawa sa paglilingkod. Hindi kinasasawaan ang paglilingkod. Ano man ang maging sitwasyon,
Sa buhay natin, huwag po tayo magsasawa sa paglilingkod. Love for God, love for the people. Pagmamahal sa Diyos, huwag tayo mapagod at ang pag-ibig natin. Yan po yung pinaka-main reason, main objective kung bakit tayo narito. Love in fulfilling the vision for the unreached unreached at any cost in all season. Sa anumang katayuan natin, in any cost, we have to serve God. Kailangan kong tiparin ang pangitain, ang pangarap, ang vision ng Panginoon. At tayo ang gagamitin niya. Number 3, let us encourage one another to grow in the faith. Let us encourage. Magpalakasan po tayo. Meron po tayong online, meron tayong prayer meeting, praise God, may mga prayer meeting na po tayo, nagbukas na rin po tayo. Praise God. Ang isa pang mga bagay na nakikita ko, kung bakit patuloy na nananatiling nakatayo ang simbahan ito, ay yung mga kapatiran natin na walang sawang nananalangin sa lugar ito. Yun po yung katotohanan. Hindi po dahil sa akin. Dahil sa mga tao patuloy, walang sawa na nanalangin sa lugar. Yun po yung katotohanan. Kaya nanatili tayo nag-exist. Hindi bumabaksak. Ang lumalang pagsubok na dinadaan natin, hindi tayo bumabaksak. Kasi bakit? Tumatatag tayo dahil merong talaga marugdog na nananalangin. Bakit kayo sinama itong kauyulihan? Ay, hindi. Sabi ito, by simply gathering in their homes through some online meetings. So, sinama ko po ito kasi itong mga panahon, kasi ako po ay biktima. Nahihirapan po talaga ako sa connection. Marami akong nalagpasan ng mga conferences sa G12. Na hindi talaga ako makapasok. Kahit doon sa mga Cavite, hindi ako makapasok talaga. Because of weak connection, ng data connection. Sinama ko po ito dahil yung mga, ewan ko dyan sa online natin, mga nasa online. Praise God, meron tayong mga Android phone, yung pa may mga Wi-Fi connection. Paano yung mga wala? Yung mga teenagers natin cannot afford to buy Android phone. Hindi nila maririnig kung nangyayari dito. Itong preaching na ito, yun po yung aking parang iniiyak sa Panginoon. Na habang nararamdaman ko, parang ako yung nasasaktan. Sabi po ito, online learning and alternative modular home schooling. Kasi po ako laging nanonood ng balita. With the guidance of parents of difficult for students with illiterate parents. Okay, meron nga modular. No, meron nga modular. Merong online. Pero hindi lahat. Ano sa dalawa? May mga magulang na talagang hindi nakapag-aral. Hindi mo na nakapagtong ng grade 1, hindi makapagbasa, hindi na makasulat. Talo pa nga nila talo pa nga sila ng anak nila. Pero yung guidance, yun po yung malaking shortage ng buhay ng maraming kabataan. Ako po ay namimilhati sa tuwing makikita ko itong mga bata. Sama po natin sa panalangin. Hindi po madali ang pinagdadaanan natin lahat. Lahat po tayo ay nag-uusap. Pero kailangan natin magpakatatag. Kailangan natin harapin ang katotohanan na ito na talaga ang buhay natin. Ilan lang po kayo. And last, kapatid, for conclusion, ating pakalabas na yung conclusion natin. Ito po yung conclusion natin. Gusto ko makita ng lahat. Conclusion. Despite the great effect of global pandemic, let
become more fruitful in His kingdom work for His glory in season and out of season. Huwag natin gawing rason. Marami tayong magagawa. Huwag natin gawing rason ang ating kahinaan. Ang kabisihan natin, huwag natin gawing rason. We are workmanship of God. You are for worship of God. Tayong lahat ay pamanggagawa ng Panginoon. Do not vary in doing goods for the kingdom. Marahil tayo ay iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, may mga trabaho. Yung trabaho niyan ay huwag yung dahilan para isang tabi mo ang gawain ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon sa niya, sa trabaho mo, kung meron man, kung wala man, hindi rin naging dahilan para hindi ka gumawa sa kasalanan. Tayo ang lahat ay tingnan po yung bansang Pilipinas na parang nakaluhod. Hindi ba alam yung nananalangin? Hallelujah, Jesus. Ako ay medyo pinilagutan. Nakita ko ito. Nagsusumama ang ating bansa. Tayo po ay manalangin. Pwede ba isang worship muna tayo? Bago po tayo mag-iwalay, sumpay natin muli ang ating Panginoon. At sa puso at isipan natin, idulog natin ang sitwasyon ng ating sariling bansa. Let's all pray. Ngayon
na pasintan iyong tingin. Wagas na pasintan iyong tingin. Kalakip na Sige po, bago tayo maghiwalay, kung gusto po lahat tayo ay may mag-pray po tayo lahat individually sa inyong kinakatayuan. Pray for our nation, Philippines. Po, lahat po tayo ay magbigkis yung unity in the spirit, one body, as one God. Let us pray all together for our nation, Philippines. Ay isama niyo po yung inyong mga pagkaling kung ano man yung kondisyon ninyo. Ay wala po kung ano yung nagiging kung ano yung mga sitwasyon niyo sa buhay. Let's pray for it. Sige po. Langit po para sa kanya-kanya. Pray po natin ang ating family. Pray po natin ang ating simbahan. Sige po. Hallelujah. Father God, bless you. Bless me with you. Thank you, Lord. Salamat. Nanalangin na ako, Diyos. Aming bansa. Dahil talaga ang pera mo na yun. Alam po namin, hindi po namin alam kung kailan matatapos ang pandemic. Wala po kami, Panginoon. Pero malalim na dahilan. Bakit kami kaya? Salamat po. Ikaw ay nagpili sa bawat pamilya na narito ngayon, naman ang kanilang kondisyon sa bahay, ang kanilang pinagdadaan. I pray, Lord God, sa kabila nito, malakasan mo sila. Gawa ng mga bagay na natutunan nila sa simbahan, ang salita narinig na at nabasa nila. Ikaw, magtigsandatan nila para nabanan ang ibang emosyon na aming pinagdadaan. Salamat po namin ng Diyos. Kami po ay lalong lumago sa kalatunahan ng Diyos. Lalong kaming lumago ang aming espiritu, ang aming pananampalataya, Panginoon. Lord God, sa kalit na kami ay magulong. Kami po ay itaas namin ang aming mga kamay, pagsampayin ka at purihin ka, O Diyos. Lord God, hindi ang pandemya ito ang magpapakaksak sa aming pananampalataya. O ang reality na nga na talagang kami ay mawawala, O Diyos. Ibalit isang bagay lamang ang mananatili kayo ng mga Diyos, ang iyong salita. Yun po ang aming pangahawakan. Salamat din po sa aming leaders ng aming bansa. Doon sa mga tapat na naglilingkod, doon sa mga talagang nagmamalasakit sa iyo, sa kapakanan ng tao bayan. Meron silang patriotismo, meron silang sense of nationalism. Dalawin ko yung mga tao na ilalim mga pangarap. I pray, Panginoon, sa mga gumagawa ng kapalian, Panginoon. Kung sino sa kanila, Panginoon, I pray. Lord God, ang lahat ng ito ay may katapusan. Hindi sila mananay at hindi sila mananatili sapagkat ang bansang Pilipinas ay patuloy na maraming tao ang nananalangin. Lord, kung kami lang po ay luluhod, O Diyos, ipapakumbaba. Lahat ng aming kasakitan, Panginoon, ano mang uri ito, sabi na yung pangako, kami po ay yung pagkakanin. Dalangin din po namin, O Diyos, na aming church na kailangan. Salamat po sa muling pagbubukas nito. Salamat po. Pagpalayo po ang bawat isa sa amin na narito. Pagpalayo po ang lahat ng umatin at yung mga nasa online, Panginoon. Salamat po sa inyo.
Yuko muna tayo. At wala nang araw, para naman po sa ating batch and offering. Ito po. Siguro tayo ng patient. Sarap. Terus pala eh. Kami po, nakalagay. Salamat sa gawin natin PG guys. Nandito po ako sa inyo naman. At nasabi ko po talaga na hindi ako nilalago bilang isang Kristyano, hindi sa tulong ng suspension ng salud at isa po sa mga natutunan ko bilang isang Kristyano is tapat at sapat na pagbibigay para sa mga. Simula lang natutunan ko po yun. Nakita ko po talaga yung pakakaw ng Panginoon sa buhay ko. Hindi lang sa material na bagay, pero sa history ko. Isang simpleng estudyante at naniniwala po ako na ang buhay ng isang Kristiyano hindi madali pero masaya.
po na nag-PG dahil sa kanya. Nandito po ako sa inyo harapan. And right now po, samahan niyo po akong manalangin. Hallowed na po Father Lord, sa kailangan po sa isang Panginoon ay pinagkalo mo sa amin ang pagkadala sa gawa nito, Panginoon. And talagang Lord, you know our heart, Panginoon. Talagang alam mo kung ano yung kaya namin ibigay, kung ano lamang Lord yung nasa puso namin, Panginoon. And I pray, Panginoon, na talagang kami magbigay ng nararapat para sa inyo, O God. Tunay nga po, Lord God, na hindi namin dapat kayo binibigyan ng tira-tira. But Lord, yung the best of the best namin, Panginoon. And right now, Lord God, I ask for your blessing, Panginoon. And on each one of us, Panginoon, Lord God, talagang tunay, Lord God, na alam mo yung mga pangangailangan namin and hindi namin kailangan mangamba para sa araw ng bukas, Panginoon. Even right now, Panginoon, na dumaranas kami, Lord God, ng mga pagsubok, Panginoon, O God. Bless us, not only financially, but also spiritually, Panginoon, emotionally, Lord God, and intellectually, Panginoon. Give wisdom, hope, Panginoon, and faith, Panginoon. Talagang tunay, Lord God, na sa'yo lamang namin hihingin lahat ng pangangailangan dahil ikaw yung Diyos na hindi nagkulang, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy lamang, Lord God, na talagang, Lord, magpatuloy yung vessel of blessing mo sa amin, O God. At talagang gamitin mo rin kami para sa ibang mga tao naman, O God. Pangalan ng po ang aming samot at sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito yung mga baksa,